Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man o hapon na gabi sa mga lugar ninyo. Muli, ako to si Brother Joe ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan nagbabalik. Kamusta na kayo lahat? At alam natin yung mga issues sa Philippines is really awful. Kumbaga sa ay meron pa bang hustisya sa Pilipinas? Sabi nga ng iba. Yung mga napatunayang guilty ng pagnanakaw, nakakalaya, at yung mga kawawang Pilipino na kapuspalad, isang kaig, isang tuka, kapag nakagawa ng krimen o na-frame up o napagbintangan, ay hirap makalaya, hirap mapagtanggol ang sarili. Samantalang yung mga magnanakaw nga naman na nagnakaw ng malalaking halaga, ay until now, mayroon pang tinatawag na motion for reconsideration ng mga tao na yon. Na makikita natin na huwag kayong magugulat. Yung judgment ng Diyos ibabagsak niya. Unang-una sa mga religious people, yung mga may ginagawang kalokohang religion dyan. Sila yung mga imbes na ang katwiran, ang justice ay pagsigawan nila. Sila yung nananahimik ngayon. Kasi nga, yung mga yan ay involved sa grand theft. Sila yung nakatanggap. At yung mga tao na yan ay dapat talaga ay maparusahan. Hindi katulad ng mga courts and justice system ng ibang bansa tulad ng Amerika. Kapag may kasalanan, hinuhuli ng FBI or CIA o yung huhulihin ng sheriff nila dito, talagang ikukulong. Ikukulong, igagarnish lahat ng mga ninakaw. The most important ay haharap siya sa jurors, sa mga tao na mga jurors. Kasi walang mga jury sa atin eh. Sa Amerika, jurors o mayroong jury at yung tinatawag na mga judges, sila na lang ang bahalang magbigay ng magiging parusa. At papatunayan lang ng mga jurors kung guilty or not o mistrial. Muli, ganun pa man ay tuloy-tuloy pa rin natin. Sapagat yung klase ng aking pangangaral ay hindi ito tulad ng mga pangangaral ng mga ibang pastor sa Pilipinas na akala mo hindi makabasag pinggan. Well, we have to expose them. Kasi we're living in the last days at kinakailangan yung mga tao magising. Kinakailangan talaga na ang salita at atong tunay na mensahe ng Panginoon ay talagang yun ang dapat nating marinig. At ayun ay kaya kong ibigay sa tulong ng Panginoon at sa Biblia. Kahit sino masagasaan natin basta salita ng Diyos. At hindi lang yun, kaya ko pagtanggol ang sarili ko laban sa mga tao na yun. Ang ibig sabihin ay tulad ng mga ipinahayag ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, yung mga alagad. They all preached the gospel and they died poor. Yung mga 12 apostles na yon, except Judas Iscariot, they all died poor. Hindi sila nagkaroon ng anumang yaman at hindi sila nagkaroon ng anumang masaganang buhay o tinatawag na prosperous life sa earth. They all died martyrs. Most of them died martyrs. Namatay sila because they preach the gospel. They preach the name of our Lord Jesus Christ. Dito, meron akong mabasahin dito sa Book of Luke, chapter 22 hanggang 35. Luke chapter 22 hanggang 35 hanggang 39. Gagamitin ko itong, of course, King James Version.
Ang sabi ng 22 rito, babasahin ko. Sabi sa verse 22, okay, sa Luke chapter 22 verse 35 hanggang 39. Dito sa 35, ang nasasalita rito ay ang Panginoon Kristo. Sa mga kayo, kung napapadaan yung mga pastor, makinig na rin kayo rito. Huwag yung sabihin na kayo ay higit ang karunungan nyo sa binabasa ng salita ng Diyos. Makinig na rin kayo. Yung mga preacher na mga born-again Christian, Evangelical, Pentecostal, Baptist, mga charismatic group, pakinggan nyo na rin to. Babasahin ko para sa inyo ho. At sa lahat ng mga ngayon pala nakakapakinig. Tignan nyo. Ang sabi rito sa verse 35 ng Luke chapter 22, "And he said unto them, When I sent you without purse and scrip and shoes, lacked ye anything? And they said, Nothing. Then he said unto them, But now he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip. And he that had no sword, let him sell his garment and buy one. For I say unto you that this that is written must yet be accomplished in me. And he was reckoned among the transgressors, for the things concerning me have an end." Hanggang 39, "And they said, Lord, behold, here are 2 swords. And he said unto them, It is enough. And he came out and went as he was wont to the Mount of Olives, and his disciples also followed him." Meron ditong binanggit, although English version to, Tagalogin ko na lang sa nakayanan nating pagta-translate sa Tagalog. Ang sabi rito, "When I sent you without purse and scrip and shoes, lacked ye anything?" Kayo ba'y nagkulang? Nung pinadala ko kayo na wala kayong daladalang mga money bag o pitaka, and scrip, yung mga backpack, yung knapsack, and shoes, lucky anything? No. Kasi kasama nilang Panginoon. Every time na meron silang mission, hindi sila pinagdadala ng Panginoon ng mga purse, mga bag, at mga shoes o extra damit. Kasi ang Panginoon sa Kristo kasama nila. Sama siya pumunta noon nangangaral. Ngayon, pag aakit ang Panginoon sa langit, mawawala na siya. Aakit na siya sa langit. Ang sabi rito, ang sabi niya, "But now," pag wala ng Panginoon, "But now, he that had purse, let him take it, and likewise his scrip, and he that hath no sword, let him sell his garment and buy one. For say unto you that this that is written must ye yet be accomplished in me." Ito yung mamamatay na siya. At pag umakit na rin siya sa kalangitan. "And he was reckoned among the transgressors, for the things concerning me have an end." In short, ay ganito. Mabulaklak tong King James Version. Kapag wala na siya, wala ng Panginoon, nasa langit ang umakit na, ay magdala na tayo ng purse, sabi. O magdala na sila ng purse, yung mga alagad, knapsack o backpack. Sinabi pa rito, yung walang sword, bumili. Pagbili niya, ari-ariya niya at magdala ng sword. Meaning, sa modern time is, if someone of you doesn't have weapon, buy a weapon. O let's say, if you want sword. Kasi yung gagamitin nila pag mag-e-encamp sila, pag lalabas na sila sa malayo at nandun na sila sa mga masalimuot na lugar o yung mga tinatawag na parang mga forest o kung saan man, at least may magagamit sila sa pagkuha ng panggatong, sa pag-clear ng mga bushes, at sa magagamit nila yung sword na yon, hindi pampatay ng tao. Yun ay gagamitin nila yon para pag nag-camping sila, kumalat na sila, nangaral na sila. So ayun ang purpose talaga nun. At magdala na sila ng bag, tsaka magdala na sila ng damit at sapatos din. Ayun ang purpose doon. Magdala ng purse. Yung purse, yung money bag. Anong ibig sabihin nito? Na sila ba ay kinakailangan magnegosyo na ng gospel?
Hindi. Babasahin natin yun dito. Yung binasa natin. Isa-isahin ko. Una, yung sinabi ng Panginoon dito ay maliwanag na hindi ang purpose nito ay magpayaman ang nangangaral. Ang ibig sabihin nito, kung babasahin niyo ng tuloy-tuloy ito, tingnan muna natin sinabi ng Apostol Pablo. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 12. Babasahin natin 'yon. So babasahin ko sa 1 Corinthians 9:12. Ang sabi ng 9:12, ang sabi, if others be partakers of this power over you, are not rather nevertheless 1 Corinthians chapter 9 verse 12, letter B. Sa letter B na tayo. Ang sabi rito, sa letter B, nevertheless, we have not used this power but suffer all things lest we should hinder the gospel of Christ. Ngayon, babasahin ko yung unang-una. Ang dahilan, okay? Makikita natin dito, sabi, if others be partakers of this power over you, are not we rather, nevertheless, we have not used this power. Ngayon, babasahin ko ngayon pataas. Yung sinasabi rito. Makikita nyo sa 9. Babasahin ko muna dito kung bakit nasabi ni Apostol Pablo yun. Ito sabi rito. Sa verse 1, babasahin ko kasi yung sinasabi ko ay sa verse 12 sa letter B, sabi rito, lest we should hinder the gospel of Christ. For what? Saan niya may hinder ang gospel of Christ? Kung sakasakali na gawin niya ang isang bagay ni Apostol Pablo, eto. Am I not an apostle? Sa verse 1 ng 1 Corinthians chapter 9. Am I not an apostle? Yes, he's an apostle, appointed by Christ. Am I not free? Yes, he's free. Have I not seen Jesus Christ our Lord? Yes, he's seen Jesus Christ. Are not ye my work in the Lord? Yes. Nasolwin niya yung mga tao ron sa Corinthians. Verse 2, if I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you. For the seal of mine apostleship are ye in the Lord. Mine answer to them that do examine me is this: have we not power to eat and to drink? Yeah, meron siyang nangangaral siya. He had authority or he had the rights to eat and drink. Kung binibigay siyang pagkain. Have we not power to lead about a sister, a wife? Wala ba kaming karapatan na magdala ng kapatiran o asawa, as well as other apostle and as the brethren of the Lord and Cephas, yung ginagawa nila. Di ba si Cephas kasama si Pedro, si Apostol Pedro ay kasama niya ang kanyang asawa sa ministry. Si Apostol Pedro ay may biyenan. At kayong mga pari sa Roman Catholic na sinasabi ninyo na ang inyong unang unang pope ay si Pedro, nangangulugan na si Pedro na unang pope ay family man, pamilyado, may asawa, may biyenan. At hindi man lang binanggit kung may anak, sigurado na meron yun. Dito, sabi rito, nang itutuloy natin yung basa, sabi, or I only and Barnabas have not we power to forbear working? O kami lang ba ni Barnabas ang walang karapatang tumigil sa pagtatrabaho? Si Apostol Pablo at si Barnabas nagtatrabaho. Who goeth a warfare anytime at his own charges? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? I say these things as a man, or saith not the law the same also? For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox, and treaded out the corn. Doth God take care for oxen,
or set he it altogether for our sakes, no doubt. This is written that he that ploweth should plow in hope, and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things or material things? If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Ayun. Kaya makikita natin dito, binanggit niya, yung donkey o yung ox, let's say ox, yung sinabi rito. And sabi nga ng kasulatan, do not put a muzzle, o wag mong imamuscle, o wag mong lalagyan ng muzzle o busal yung ox habang umiikot sa grinder. Kasi ganito yan, yung ox ang sinabi niya. O, donkey yun eh. Tatakpan yung mata para diretso lang siya, pagkatapos lalagyan ng bridle o busal yung bibig para hindi nga naman kumain o huminto sa pag-ikot niya o pagtatrabaho niya para yung grain ay madurog o maani, patanggal yung mga balat. Ganun ang ginagawa ron. O kung ano pa man yun. So, nakikita natin doon na kaya sinabi ng Biblia yun, sa Old Testament na wag niyong lalagyan ng busal o muzzle, M-U-Z and then L-E, muzzle, yung busal sa bibig, parang sa aso, para hindi mangagat. Yung donkey o yung ox ay wag niyong lalagyan ng busal habang gumigiik o nag-grind. Concerned ba ang Diyos sa donkey na yon o sa animal na yon? Ginamit na example niya yon para ang mga Christian na nagtatrabaho sa kingdom ng Panginoon, nagpapalaganap ng gospel, ay gawin example yung ox na yon. Parang ganun tayo na may karapatan sila na kumain sa nalalaglag na mga grain doon. Kaso hihinto sila sa pag-ikot nila sa pagtatrabaho. Kasi may oras yun. Hindi naman sila magtatrabaho all the time at sila magugutom at mamamatay sa gutom. Pakakawalan din sila, dadaling sa sugahan, pakakainin ng damo doon. So yung tao ay parang ganun din. Huwag niyong lalagyan ng busal. Do not cover his mouth every time he do the work of God. Do not cover. Anong ibig sabihin nito? Na yung preacher na nangangaral ay huwag niyong pipigilan sa pangangaral ng alin? Of course, ng gospel ng Panginoon. Subalit ang ginagawa ng maraming preacher ngayon, they preaching the gospel, not the gospel, but the intention to get more money through this dahil sa Bible na to. Sa Bible na ginagamit nila. So binasa natin yon sa letter B na ang sabi ng letter B na sa chapter 9 verse 12, letter B, ang sabi, lest we should hinder the gospel of Christ. Ayaw namin, sabi niya, ayaw namin na mahinder o mahadlangan ang ebanghelyo ng Panginoon. Bakit? Dahil dito sa tinatawag na to na mga wala bang karapatan ang isang tao na nag-aalaga ng mga goat o kambing para sa milk nito, o yung palayan na bubungkalin niya muna pagkatapos pag umani na ay wala ba siyang karapatan na kumuha ng mga parte niya doon sa ginapas niya. Lahat yun ay may karapatan, di ba? Pero sabi rito, lest we hinder the gospel, para hindi namin mahadlangan ang gospel at ang mga tao ay hindi manibugho o maging tinatawag na
titingin sa iyo, maaring iniisip niya na ikaw ay nangongwarta lamang, hindi nila ginawa yon, yung karapatan na yon na magkaroon. Unang-una, wala kayong mababasa na tithes and offering na binanggit niya. Kundi yung karapatan na mabuhay sila sa pamamagitan ng pangangaral. At ang karapatan na yon ay hindi niya ginawa. Kung babasahin ninyo. Anong sabi rito? Anong yung nakakapaghinder sa gospel o sa katotohanan ng Panginoon sa pangangaral? Yung paghingi ng mga preacher na ito ng mga material na bagay at ng mga pera sa mga tao na kanilang nako-convert o kanilang mga pinapangaralan ng salita ng Diyos. So getting money from converts are equivalent also on hindering the gospel. Kapag kumukuha ng money doon sa mga tao na yun. Yan din na sinasabi ng Matthew 10:8 hanggang 10. Basahin ko ay Matthew chapter 10:8 hanggang 10. Dito, hanggang 10. Ang sabi rito ng 8, nung sinabi na ng Panginoon sa mga alagad na mangaral kayo, basahin natin verse 7. And as you go, preach, ulit. And as you go, preach, ulit. And as you go, preach, ulit. And as you go, preach. Preach. Hindi manghingi. Hindi manglimos. Hindi magpanhandling. Gagamitin ng Bible. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Yun ang tunay na nangangaral. Preaching the kingdom of heaven. Not preaching the tithes and offering. O love gift. O pledges. O mission. Mission give. Mission pledges. Mission something. Mission any mission na sinasabi nila. Ang sabi ng verse 8, heal the sick. Jesus said, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Libre kayo nakatanggap ng kaligtasan ng Ebanghelyo, ay libre ninyong ipangaral. Si Jesus nagsabi nito. Red letters sa Matthew chapter 10. At ang sabi niya pa, verse 9, provide neither gold nor silver nor brass in your purses. Huwag kayong magdadala ng ginto o pilak, silver or tanso sa inyong mga sisidlan ng pera o tinatawag na money bag. Nor scrip for your journey o yung mga bag sa inyong mga paglalakbay. Neither two coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. Anong ibig sabihin nito? For the workman is worthy of his meat. Yung nagtatrabaho. Ang sabi, huwag kayong magdadala, provide neither gold, nor silver. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Ang intention nyo, hindi kayong mangolekta ng gold, silver, and brass, at huwag kayong magdadala sa paglalakbay ninyo ng yung backpack o lagyanan ng kung anong mga material na bagay. Sa halip, ang sabi nga rito ay yung workman is worthy of his meat. Anong ibig sabihin nito? Tayo ay mga manggagawa ng Diyos. Totoo yun sa spiritual pag nangangaral ka. Pero sinabi pa ng Panginoon yung workman, ang sabi rito, workman is worthy of his percentage, tithes or offering, ikapo, of his meat, ang sabi rito, yung pagkain niya. Sa papanong paraan? Meron ba kayong nabasa rito na ang isang preacher dapat mag-full time? Ang sabi, when you preach, kapag nangangaral, ano ang pwedeng gawin ng isang tao kapag hindi na muna siya nangangaral? Nagtatrabaho. Kasi tamad yung mga preacher. Akala nila, full-time, tinawag ako ng Diyos na full-time eh. Lagi sasabihin, may calling ako sa Diyos, full-time, ganito. Siya lang nagsasabi nun.
At ang sabi rin dito ng Biblia sa verse 11, and into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who is it the worthy, and there abide till you go thence. And when you come into a house, salute it, and if the house be worthy, let your peace come upon it. But if not worthy, let your peace return to you. At ang sabi rin dito, ito ididiin ko sa binasa natin ngayon na huwag kayong magdadala ng ano paman. Huwag kayong magdadala ng gold o silver. Ang sabi, huwag kayong magdadala. Bakit binawalan tayo ng Panginoon na huwag magdadala o binawalan sila? Pag alis nila sa town na yon, wala silang dala-dalang silver. Kung ang dala nilang bag na may money bag sila o may knapsack sila na bag, paglabas nila, empty pa rin. Ay hindi lang test yun eh. That's ayun ang assignment and requirements ng Panginoon. Meron kang dalang knapsack, meron kang dalang money bag. Pag pumasok sa tahanan na yon, sa isang city na yon, paglabas ninyo, empty pa rin dapat yun. That's the discipline na sinasabi ng Panginoon. Basahin nyo mga preacher. Basahin nyo. Mga nangongolekta ng tithes and offering. Meron ba tithes and offering na binanggit dito? Kahit isang verse lang na sinasabi ni Jesus Christ na mangolekta ng tithes and offering, kahit sinong mga alagad. Apostol Pedro, Apostol Pablo. Sige nga kung may tithes and offering na sinabi. Kasi kung meron na sinabing tithes and offering ng sino man sa mga apostol na yun, yung 12 apostle minus Judas Iscariot, and then the last apostle and the great apostle of all time na si Apostle Paul, binanggit niya ba na ang tithes and offering ay dapat gawin? Binanggit niya ba? Binanggit niya ba? Hindi natin pwedeng gawin na ituro sa mga tao ang hindi tinuturo ng mga apostol, sapagkat ikaw ay bulaang propeta kapag ginawa mo yun. Hindi tinuro ni Jesus Christ. Tinuro niya ba tithes and offering? Tinuro niya ba sa mga alagad niya? Huwag niyo sasabihin, nakipag-usap ang Panginoon Kristo sa mga Pariseyo tungkol sa tithes and offering. Hindi naman mga Pharisees ang mga alagad at hindi school of Pharisees na itinatag ni Jesu Kristo ang pananampalatayang ito. Yung mga Pariseo na yun, galing sa salitang parash, ibig sabihin to separate, na binuo ng 150 BCE before Christ era, ginagawa na nila yung pagtatay sila ng karne, ng mga grains, ng mga kumim-tumim. Pero nalugod ba ang Panginoon? Hindi. Ang nineneglect nila ay yung duty nila sa kanilang mga magulang, sariling pamilya. Kesa sa ikapu na yon, mas mahal nilang ikapu. Yung pera na nanggagaling. Kaya hindi itinuro ng Panginoon sa mga alagad niya na gayahin ang Jewish religion na yun na parash o yung mga Pharisee. At kahit yung mga Sadducees na galing sa remnant ni Sadok, ni Abiatar at ni Elisyar na mga anak ni Aaron. Hindi pinasunod ng Panginoon. Kasi yung mga high priest, nanggagaling yan sa lipi lamang ng mga Levites, especially sa family ni Aaron. Sa pamilya niya. Subalit makikita natin na hindi sinunod ng Panginoon sa Kristo yun, pero naging high priest ang Panginoon according sa Book of Hebrew. Naging high priest siya according sa order ni Melchizedek. Meron bang sinasabi na ang tithes and offering ay gawin natin? Kayong mga born-again preacher na pastor? Meron ba? Meron ba? O wala? Sabihin nyo na sa inyong mga member na wala talagang tithes and offering. Bakit ibabalik ninyo ang tinalikuran ng Panginoon na relihiyon ng Jewish religion? Tinalikuran yan kasi tinalikuran din siya.
Sino sa mga Hudyo, mga Jewish people, modern Jewish people o Israeli people ang naniniwala kay Kristo? Wala. Okay, sabi rito, sabi ni Jesus sa Matthew 10:8, freely you have received, freely give. Ulitin ko, sabi dito sa Matthew chapter 10 verse 9, tatagalogin ko. Sabi niya, huwag kayong mangagbaon o magdala. Sa katotohanan ng Greek word ay maglagay ng ginto kahit pila, kahit tanso sa inyong mga supot. Lalagyan ng pera. Verse 10, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, huwag tayong magdadala. Kasi kung manggagaling ka sa city, huwag kang magdadala ng take out. Kaya nasabi kasi abuso yun sa mga taong tumanggap sa inyo. Kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika o yung suot nila na parang kansursilyo, boxing short sa panahon natin ngayon, kahit 2 tunika, kahit mga panyapak o yung mga shoes, Roman sandals, o tungkod sapagkat ang mga manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Karapat-dapat sa kanyang pagkain na kapag tinanggap ka sa isang lugar at pinakain ka, kanin ninyo ang anumang ihanda sa inyo. Yun ang karapat-dapat na maging isang tugon ng isang nangangaral. Na i-accept niya. Kung siya pumuntang tribo, di ba, wini-welcome sila, pakakainin sila ng may sabaw-sabaw o yung may karne para welcome yun. Ganon din daw sa kanila. Kaya mahirap mangaral ng hindi ka open up sa mga kultura ng ibang tao. Mahihirapan kayo. Kung hindi ka nag-aral ng mga culture and ethics ng isang tribo, hindi pwedeng pagpasok mo, sisigo ka, kala mo kung sino ka. Sabi ni Kristo, manalig kayo. Ha? Sinong Kristo? Sabi niya na ibigay ninyo ang lahat ng inyong ikapu sa Kanya. Ha? Anong ikapu? Panain natin yan, kaya papanain sila. So, makikita ninyo, ganun, di ba? Etong mga preacher ng born-again Christian, dati akong member dyan sa mga yan eh. I've been a pastor sa mga yung mga born-again Christian na yan. Nagpipreach ako ng ganyan. Pero hindi ko maatim talaga yung tithes and offering dahil wala eh. Sabi ko, wala ito. Wala talaga. Paulit-ulit kong binasa, Revelation, Genesis, wala talaga. Oh my goodness. Bakit mo ipapangaral lang wala sa Biblia at hindi inuutos si Jesus Christ? Di ba katigasan ng ulo yan? Nagpapayaman lang kayo mga preacher. Kaya kung may nakikinig sa akin mga pastor ngayon, prove me I'm wrong. Tinuro ba ni Kristo? O ng mga alagad nyo? O kahit isang mga alagad lang ang tungkol sa tithes and offering na dapat gawin ba? Sige nga. Pupusta ko yung bahay ko rito at saka mga kotse ko. Although hindi ako nagsusugal. Pambabayad ko sa inyo. Patunayan nyo. Sinabi ba ni Kristo? Halimbawa, hindi nyo masagot. Paano na yan? False prophet ka na. Kaya dito, sabi, ang mga manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Di ba hindi sila pinagdadala ng ginto pero may bag sila? Anong ibig sabihin nito? Mga manggagawa. Hindi naman sinabi ng Panginoon na manggagawa sa kanyang kaharian, karaka-raka ito. Ibig sabihin nito, pag nasa isang city kayo, meron kayong mission. Live like the natives. Magtrabaho ka sa kanila. Kikita ka ngayon. Parang immigrant ka. At while you're there, you learn their culture and then you can start preaching the gospel. You learn their language. Ganon ang ginagawa ng mga disipulo noon, ng mga alagad. Yung mga tinatawag na preachers, mga tunay na preachers. Sa isang lugar, para masuportahan nila yung ministry nila, nagtatrabaho sila. Kaya yung pagdadala nila na empty na bag, empty na ganito, empty na bank account, halimbawa, ay para ano? Para magtrabaho sila doon.
pang-suporta sa sarili nila. Nagse-self-support sila. At kapag nagamay na nila yung lugar, anong gagawin? Mangolekta ba ng tithes and offering? Hindi. Ang gagawin nila, ipapangaral nila ng free of charge ang gospel ng Panginoon. Kaya sabi rito, sa Luke chapter 10 verse 8, at sa alinmang bayan na inyong pasukin at kayo kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na inihain sa inyo. So kita nyo, mabubuting loob yung mga tao na mapupuntahan ninyo, pinaghandaan kayo ng pagkain, kainin ninyo sapagkat ang mga manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain kapag tinanggap kayo sa isang lugar. Kaya hindi pinagdadala ng Panginoon ng mga anumang mga ginto yung mga tao yung mga mangangaral niya Pero may sinabi ang Panginoon ngayon, kapag nag-mission kayo, kapag umakit ng Panginoon sa langit, ay magdala na kayo. Provide for your own self. Meron ng sword, yung mga panggamit nyo sa mga... Kasi magtatatag sila ng small village para home base nila sa isang lugar na yon hanggang sa kumalat na sila. Ganon ang ginagawa. Ganon ang ginagawa para kung gusto mo maka-step move ka. Ganon. Kaya yung mga soldier, gagawa muna sila ng tinatawag na camp nila, mag-e-encamp sila ron. Pagkatapos habang nandun na sila, may establish na silang camp doon. 50 miles, let's say 50 miles radius. Well, let's say 50 kilometer radius lang. Iikutin nila yung kampo. Tapos maglalagay ng isang kampo rito. Tapos doon sa kabila isang kampo. Ngayon yung mga nandito, pupunta ron. Tapos yung panibagong recruits, dadating na naman doon sa pinaka main base. Mga fresh graduates ng mga cadets. Doon sila. Tapos yung nandun, sa left and right, east and west, magkakaroon uli sila ng ng 50 miles o 50 kilometer radius uli. Papaikutan nila, i-clear up nila kung may mga kalaban, lalabanan nila. Hanggang sa yung kampo, marami na. Kinukubkub na nila, ganun yun. Ganun sa military, yung mga hindi nyo nalalaman, yung mga preacher na wala namang background sa mga ganun, ay mag-aral din kayo kahit paano, marami sa YouTube niyan. O sa mga Google, i-Google ninyo. Ganun ang ginagawa. Kaya nga, naging successful ang Christianity dahil sa mga soldiers. Sila nakakagawa nun. Ang gumagawa, sumasama na lamang yung isa o 3 preacher o 10 sila doon sa mga kampo ng mga military. Ganyan ang ginawa sa Pilipinas, di ba? Ng mga Spanish. Yung mga praile nila may kasamang mga sundalo. Ganun ang ginagawa. So, dapat natin gawin na yan, Huwag ipangaral lang, hindi naman sinasabi ng Panginoon. Ayun lang yun. Kaya sabi rito, ikalawa, si Apostol Pablo, yung mga hindi nakakaalam, ay nagtrabaho hanggang sa maikulong siya at maputulan ng ulo sa Rome. Apostle Paul worked to provide for his needs and his companions. Yung mga kasama niya sila Barnabas. Acts chapter 20 verse 34 hanggang 35. Mababasa niyo yun doon. Ang trades o ang skill ni Apostol Pablo ay gumagawa ng mga tent. Tent maker siya. May alam siya sa mga leather. Ayun ang ginagawang pang tent. Wala pang plastic noon. Leather mostly ang ginagamit. Parang yung mga tent na ginagawa ng mga Native Americans na nakaganon. Pero ito tent, talagang yung mga leather yon na ginagamit niya. So may nakilala siya ng pangalan na Aquila, ganun din ang trabaho. Nagtatrabaho sila habang nangangaral. Kasi yun ang pang-support nila sa mga sarili nila. Para hindi sila maging pabigat, kasi magiging hadlang yun Magiging hindrance sa gospel yon kapag naging pabigat ka sa mga tao. Kapag ang nangangaral na preacher, pinangaral niya kagad kung paano magkaroon ng pera at yung mga tithes and offering na yon, mukhang pera ka. Ganun lang yun. Makikita ng mga tao at pag nabuwisit ang mga tao, sasalakayin ka, sasabihin mo ba, tutulungan ka ni Jesus Christ? Kung may nakatutok na sa yung shotgun,
O M16 rifle? Makakasabi ka ba, Lord, help me? Marami nang namatay na ganyan na preacher, di ba? Anong tama? Ang sabi rito, kung babasahin niyo itong Acts 20 hanggang 34 hanggang 35, nagtatrabaho si Apostol Pablo. Ay, ikatlo, si Apostol Pablo, tandaan ninyo na hindi siya nangaral ng tithes and offering. Nagtatrabaho siya. Nakita siya ng mga taga-Philippians. Maaring napaiyak sa awa kasi hindi naman bago lagi damit niya eh. Iika-ika pa maglakad yun si Apostol Pablo. Kasi nga di ba nabugbog siya noon? Nung nabugbog siya na halos iwanang siyang patay na. Karoon siya ng damage sa likuran niya o ano. O yung mata niya nagkaroon ng ano. Kasi tinamaan siya ng sinag ng liwanag ng Panginoon. Di ba nagkaroon siya ng cataract. So maaring yung mata niya ay hindi ganun kaliwanag. Kaya sa Book of Galatians, mababasa niyo sa sinulat niya na malalaki na yung letra niya habang nagsusulat siya sa loob ng kulungan, hindi niya na makita o malabo na mata for whatever reason. Pero dito, makikita natin dito, si Apostol Pablo, he received aid. Hindi ko ililihim sa inyo yan. He received aid but he didn't ask for any aids o tulong ng mga taga-Philippians. Nakita lang siya. Nagpasalamat siya sa kanila. Nakareceive yan ng aid from believers, from all of those believers, but not in the form of tithes or offering. Nag-gather yung mga Christian, mga Philippians. We have to give this, our beloved brother Apostle Paul, yung ganitong tulong. Kasi nagtatrabaho pa rin siya. Maaring kalyo-kalyo, putok-putok ng kanyang mga kamay. Kaya sa pagsusulat niya, dikit na yung mata niya doon sa sinusulat niya ng mga epistle dahil doon. So makikita ninyo na sa Philippians chapter 4, verse 10 hanggang 20, mababasa niyo yun doon. Tinulungan siya. Sa 1 Corinthians chapter 4, verse 11 hanggang 12, eto, ang tunay na mga mangangaral pala, sa panahon noon, ay hindi mayayaman o hindi nagpapayaman gamit ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. They live and die poor. Lahat ng mga apostol, lahat ng mga mangangaral, they all died poor. Helpless and poor. Kaya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 11, sabi ni Apostol Pablo, sabi niya sa mga taga-Corinthians, to the present hour we both hunger and thirst, and we are poorly clothed and beaten and homeless. Kita niyo kalagayan nila. Mula kahit sa mga oras na ito, sabi niya, ay nagugutom kami at nauuhaw. At madudungis ang aming mga damit. At kami bugbog na. At homeless, walang mga bahay. Verse 12, and we labor. Nagpapakahirap kami. Nagtatrabaho. Working with our own hands. Sinasabi niya. Preacher siya. Apostol siya. Pero nagtatrabaho siya. Hindi niya inasahan yung mga Kristiyano doon. Kung mga taga-Pilipinas, nung makita siya, nahabag sa kanya, nagbigay. Ay nang tinustos niya sa mga kasama niyang nangangaral. Pinambibili nila marahil ng pagkain nila at kahit maisusuot na damit. Pero nagtatrabaho pa rin siya. Hindi nagpayaman si Apostol Pablo. Homeless siya nang mamatay. At si Apostol Pedro, at yung ibang mga alagad, si John, si James, lahat sila mga walang bahay. Yung mga dating tinirahan nilang bahay, iba na ang umuko pa nun. At nang hula na lang o tanong-tanong na lang, traditional na lang na pagtatanong ang ginawa ng mga
ni Constantine tsaka nanay niyang si Queen Helena kung ito ba'y naging bahay ni John o naging bahay ito ni John the Baptist. So, merong tradition na lang, diyan nakatira si John the Baptist sa isang kuwebang maliit. Parang ganon. Pero maraming mga alagad ng Panginoon Jesucristo na nangangaral, na namatay, na mahirap, at hindi nagpayaman at hindi nagkaroon ng maraming pera, no, maraming sasakyan, malalaking bahay. Wala silang bank accounts. Maaaring sabihin nyo, wala pang bank accounts noon. Ganon kayo mga pastor hanggang ngayon. Yung mga pastor ng preacher ng mga born again, evangelicals, mga protestante, mga Pentecostal. Lagi niya nasabihin, nung panahon niya, wala pa naman bank account. Dahil kayo'y nangunguha ng pera na hindi na dapat ginagawa. Kaya sabi rito, lahat ng mga preachers ang dapat na maging pag-uugali ay hindi mga mukhang pera. Tingnan niyo sa aklat ng mga Hebreo 13:5. Hebrew chapter 13 verse 5. Ang sabi, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Huwag mukhang pera. Tagalog Bible. Huwag kayong magmukhang pera. Don't be covetous or greedy for money. Marami nangangaral ngayon. Ang gaganda ng sasakyan, bahay. May mga bulletproof na yan na sasakyan. May mga bodyguard. Samantalang si Jesus Christ, homeless, natulog lang sa bangka ni Peter, na malansang bangka. Kaya sabi ng Panginoon, ang mga asong gubat, ang mga soro, may tahanan kahit hukay, samantalang ang anak ng tao ay wala man lang mahigaan ng kanyang ulo. Di ba siya? Nagpayaman ba ang Panginoon Jesucristo? Pagkakataon niya nang ipangaral yung tithes and offering. Ginawa niyo ba? Mga preacher, ginawa niya ba? Mga born-again preacher na masisiba sa pera, ginawa niya ba yon? Nangaral ba siya about tithes and offering? Si Jesus Christ? Nangaral ba siya? Sagutin niyo ako. At i-type niyo sa YouTube. Prove me I'm wrong. Kasi kapag sinabi niya yon, ibibigay ko sa inyo yung bahay ko rito sa California. Bibigay ko yung sasakyan ko sa inyo. Kaya kong gawin yun. Pipirma lang ako, papadala ko sa inyo yung ano. Ngayon, paano nyo kukunin dito? Bahala kayo. Paano nyo kukunin? Pero kung totohanan yan, yung sinasabi ko sa inyo, ni isang bersikulo sa Bible, walang sinabi yung Panginoon Jesucristo about tithes and offering na gawin ng mga preacher. Wala. Dahil hindi kayo sa Diyos at ginagawa nyo ang di inuutos ng Diyos, you are all false prophet, false teachers and false pastor. False religion kayo. Kahit magsisigaw kayo at sinasabi nyo nag-i-speaking tongues kayo, naggugulong-gulong kayo doon. No. Hindi yun ang speaking tongues ng Diyos na binibigay. At sinasabi nyo ba, slaying the Spirit? Ginawa nyo pang mamamatay tao ang Espiritu Santo. Slaying in the Spirit daw pag natutumba. Pag ginaganon sa ulo at natutumba. Matutumba talaga yun. Nakapikit ng matagal tapos gumagalaw-galaw, emotional. Ganunin mo lang. Kahit kayo, sikuhin ko lang kayo sa mukha, tumba kayo. Kahit nakatayo ka at nakadilat ka. Ang tanong rito, why you people keep on doing that? Niloloko niyo mga tao. Pag mukhang pera talaga, mukhang pera. At pag ginagawa ng mga preachers sa Pilipinas, ginagawa nilang tax exemption yung bahay nila. Kasi part daw ng worship daw yun. Kaya hindi nagbabayad ng tax yan. Yung mga business na tinatayo nila, tax exempt. Kasi nga, ilalagay nila yung pangalan nila, sila yung owner, sila yung reverendo. Ginagawa nila yan sa Pilipinas. So. Tatayo ng school, tax exempt, exempted yun sa tax. Lahat ng kabulustugan, gagawin nila. May nagsabi nga sa akin yun eh. Yung pastor na yung nakatira pa sa BF Homes Paranaque, pinupuntahan ko siya minsan. Nung dati, nung malapit ako sa mga yun. Ba't di ka magtayo ng business mo? Kaya yung bahay mo, doon sa Paranaque, ipatax exempt mo.
Sabi mo lang na ginagawang place of worship. Sabi ko, anong place of worship? Bahay yun eh. Hindi ko pwedeng gawing place of worship kasi bahay yun. Mga lola ko nakatira no, ano. Kahit sabihin niyang ganun. Sabi ko, mga ano to, mga durobo na to, sabi ko ganun. At ang panahon ni Fidel Ramos din, di ba? Maraming mga pastor doon pumupunta sa Malacanang, kunyari nangangaral tumatanggap ng pera, parang ano ba tawag sa atin dito ngayon? Yung parang yung 4K ba yun? Basta yung parang tulong. Nagpupuntahan doon, kahit hindi naman preacher, kasi mukhang pera, mga born again. Sabi sa akin, ba't hindi ka pumunta ron? Sa isip ko, ba't ako pupunta ron? Hindi naman ako nanghihingi ng pera. Tsaka kahit magutom ako, hindi ko gagawin yun. Alam ko naman mali. Dito, makikita natin dito. Ang sabi rito, ika-4, accepting and receiving tithes and offering in a form of any form, especially money, is detestable to Jesus Christ. Ang pagtanggap, accepting, or receiving money, or giving tithes doon sa isang gawain, ay detestable sa Panginoon Kristo. Matthew chapter 7 verse 15, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Ravenous wolves. They're greedy for money. Lagi nila sinasabi, tinawag akong full-time kaya dito ako kikita. We're in the Bible. Na tinawag tayo ng Panginoon sa Kristo na full-time o tinawag ka. Hindi ko pwedeng sabing tayo, hindi kita kauri. Saan? Saan ho? Mga preachers na Pilipino? Preachers ng Bible? Saan sa Bible ang tithes and offering ay taught by Jesus Christ to His apostles or disciples or even regular Christians? Where? Where in the Bible? Kaya sabi ni Jesus Christ dito, sa verse 21, ang sabi rito ng Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Hindi lahat ng tatawag sa Kanya na tumatawag, Lord, 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 ay papasok sa langit. Bakit kanyo? May ginagawa kasi kayo na isang doktrina na hindi itinuturo at inutos ng Panginoon sa Kristo sa Bible, maging sa mga alagad niya. Ang sabi rito ni Jesus Christ, ating Panginoon, mga kapatid, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Yung gumagawa lang ng kalooban. So, what will? Ano yung kalooban na yon ng Ama? Matthew chapter 6 verse 31 hanggang 34. Therefore, do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. Verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added up to you. How? Paano i-add yun? Kasi sabi, huwag kang mag-alala sa kakainin mo at bibihisin mo, dadamitin mo. Sapagkat ganyan ang ginagawa ng mga Gentile, ng mga pagano. Yung magkadamit lang sila, may makain sila. Gagamitin nila ang tinatawag na mga illegal activities. Pero sa tunay na nangangaral ang sabi, verse 33 ng Matthew chapter 6, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. How? How? Paano niya i-add yun? Luke 10:8, whatever city you enter and they receive you, eat such things
as are set before you. Yun naman pala. Sa city na tumanggap sa inyo, kainin ninyo ang mga hinanda sa inyo. Kainin ninyo. Ibig sabihin, may mga tao o city na nakatalaga ang Diyos na tutulong sa inyo. Hindi para maging patabaing baboy ka, pastor. Hindi. Sa oras at araw na yon, habang nangangaral ka, someone will gonna invite you because we live by faith, not by sight. At ang sabi, habang nasa lugar ka niyo, kung gusto mo magtagal doon, learn some skill and work. Magtrabaho ka kahit tagahukay ka ng mga lupa at gagamitin mo yun. Yung pagkakataon na yun para magkaroon ka ng trabaho at pangtusto sa'yo habang nagmi-mission ka sa lugar na yun. Dahil ang tutulong sa'yo ay sarili mo lang. Kung ayaw mong gawin yun dahil tamad ka, dahil gusto mo lang mangaral, maraming ganyang Filipino pastor o preacher. Kahit preacher ng mga Amerikano. They got money from yelling and screaming and telling words, lies sa Bible. Nagsasalita man ako, nangihingi ba ako ng pera? Hindi. I preach the gospel, not how to get money from you. Hindi na sila nangilabot nun. Ang tithes and offering ay hindi talaga itinuro ni Jesus Christ sa kanino mang alagad na dapat bang gawin. Hindi niya itinuro. Bakit mo gagawin ang hindi itinuro ng Panginoon Kristo? At sasabihin nyo, biblical? Tinuro ba? Kahit ang pabiblical eh. Tinuro ba? Diba? Hindi. Kaya nga New Testament eh. Tinuro niya ba sa New Testament? Hindi. Yung mga nagbibigay sa inyo ng mga tithes and offering, huwag na kayo magpaloko. Huwag niyong gawin yan kasi hindi inuutos ng Panginoon. Wala naman nakalagay sa Bible eh. Wala talaga nakalagay. Basahin ninyo. Walang teaching ang Panginoon about tithes and offering. Inimbento lang ho nila yun. Ginawa lang nila yun. Gagamitin pa nga yung Malakay chapter 3, verse 9 hanggang verse 10. Saan nyo ninanakawan ng Diyos? Sa tithes and offering. Eto, tithes and offering. Pinalabas ka pa na magnanakaw. Isipin nyo, pagbintangan kayo magnanakaw, umaati na nga kayo sa kanila. Nakamiss ka lang ng isang linggo na hindi dumalo sa kanila at hindi ka nakapagbigay. Magnanakaw na tawag sa'yo. Saka nakakita ng ganun. Nakakatulong ka na sa kanila, hindi ka lang nagbigay, magnanakaw ka pa. Tama bang ugali yun? Ang lakas pa ng loob nila. Magnanakaw ang hindi nagbibigay. At ang sabi pa nila ito, para makaani ka ng mga yung barley o mga ano, kinakailangan magsabog ka muna sa palayan at tutubo yun. Pinalalabas nila yung mga seeds ay pera yon, ihagis mo dun sa sa palayan. Saan sa Bible yun? Na yun ay tithes. Mga preacher na suga pa sa perang Pilipino. Yung mga nakakilala sa akin sa Pilipinas ngayon. Kalat nyo to. Kalat nyo. Sabihin nyo ron. Di ba wala naman? Yung mga preacher na Pilipino na masiba, kilala mo kung sino ka. Masiba sa pera. Sinabi ba ng Panginoon yun? Na yung pagsaboy ng seeds ay tulad yan ng tithes, magtatanim ka muna, pagkatapos aani ka. So, ibig sabihin nito, kailangan magbigay ka muna para maawa sa iyo ng Diyos, pagbigyan ka, pagpalain ka, ibabalik sa iyo ng Diyos yung ihinagis mo sa Kanya. Ganun ba ang Diyos? Nang lilimos? Meron ba sa Bible ng Diyos nang lilimos? Nangihingi. Na kapag hindi ka nagbigay sa Kanya, ay papahirapan ka.
Meron ba? Eh, Diyos na mapagano yun eh, yung mga ganong pag-uugali, yung ganong gawain, no? Ayan sabi rito, dito sa Biblia, sabi, ano mang ihanda sa inyo ng mga tao na yun? Tinulungan kayo, magpasalamat kayo, tanggapin ninyo yung mga pagkain na binigay sa inyo habang nangangaral. Kasi meron mga bukas ng puso. Pero hanggang doon lang kayo, huwag kayo manghihingi ng pera. Huwag kayong mangangaral ng tithes and offering. Sapagkat, wala sa Biblia yun. But Apostle Paul did not teach any about tithes or offerings. Sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 14, even so the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Verse 15, but I have used none of these things, nor have I written or made doctrines about it. Hindi siya nagsulat tungkol sa tithes and offering. Nor have I written. Yung mga Pauline epistle, kung hindi nyo pinag-aralan yan, at ikaw ay naging pastor-pastor lang na nangungulekta ng pera, marami ngayon sa Pilipinas, sobra daldal, dada. Yung sasabihin nila na, yung suotin nyo ang breastplate of righteousness, akala mo alam nila yung labanan. Akala ninyo alam nila. Akala ninyo nakarating na sila doon sa gera. Akala nila yung nakarating na sila halimbawa sa Mindanao nakipaglaban. Kung utusan yung mga sundalong mga member nila, yung mga ano, akala mo marunong silang humawak ng baril. Mga tinamaan kayo ng yabang, di ba mga pastor? Di ba? Yung may nakita akong ganyan na sa YouTube. Yung police officer doon, nandoon mga nakayuko lang na ano, kung ano sabihin ng nangangaral na preacher. No. Hindi nyo boss yung preacher na yun, tapos hihingian kayo ng pera. Anong dapat ninyong gawin? Maging matuwid kayo sa pagiging pulis nyo o military. Hindi kayo matatakot na gawin ng tama at totoo. Ito, makikita natin dito, maraming ganun. Na yung preacher, akala mo siya isang doktor na rin. Lahat na may karamdaman dito, lapit, papanalangin. Sister, magaling ka na. Bakit? Are you a doctor? Pinagaling ka na ng Panginoon. Are you sure? Di ba maraming ganyan? Just to impress, just to bigyan lang ng parang paniniwala yung tao kahit hindi siya gumaling. Tapos pag nagpa-check up siya doon sa hospital, hindi pala siya okay. Hindi lahat pinagagaling. Hindi lahat nakareceive ng miracles of healing. Kahit ang Panginoon Kristo na nangaral, hindi lahat pinagaling niya. At hindi lahat nagkaroon ng healing. Kahit yung sa 5,000 na katao, 3,000 na katao, hindi lahat gumaling yun. Marami siyang pinagaling, pero hindi lahat nagsigalingan. Ngayon, may mga preacher nga na dating doktor eh. Ano karamdaman mo? Ay, kinakabagan po ako. Papaalisin natin yung masamang espiritu na yun. Sa pangalan ni Jesus, masamang espiritu lumabas ka. Kinakabagan, tas masamang espiritu. Hindi ba panloloko sa tao yun? Di ba panloloko yun? Tapos, albaw, nakita nila ako ngayon sa YouTube, sasabihin nila, huwag kayong makikinig yan. Merong ibang espiritu yan. Anong espiritu? Sige nga. Ito, binubulgar ko kayo. Anong espiritu? Espiritu ng ano? Hindi espiritu to ng katulad ng sa inyo. Yung sa akin, sinasabi ko, na ang tithes and offering ay huwag nyo nang gamitin niya para makakuha kayo ng pera sa tao dahil wala sa Bible. Wala ho, to. Kahit anong translation ng Bible, wala. Kahit isang sinalita ng Panginoon about tithes and offering, wala ho talaga. Kung meron man sinabi ang Biblia kay Apostol Pablo, ay yung
yung aid o tulong o yung tinatawag na yung donation, ng weekly donation na dadalhin niya sa isang lugar na parang courier siya dadalhin niya. Pero hindi from tithes and offering. Kusang loob yung bigay ng mga taong gustong tumulong sa mahihirap na iglesia noon. Apostle Paul did not teach the tithes and offering. Kaya sabi niya rito, I have used none of these things, nor have I written. Hindi niya isinulat, kaya wala siyang naisulat about tithes and offering, ha? Hindi, yes, siya na nagsabi, basahin nyo. So verse 15, ng 1 Corinthians chapter 9, verse 15, I have used none of these things. Yung mga hingi-hingi na yon, nor have I written or made doctrine about tithes and offering. Those things that I should be done so to me, for it would be better for me to die than that anyone should make my boasting void. Di bali na siyang mamatay na mahirap o nagugutom. Sabi sa verse 16, 1 Corinthians chapter 9 verse 16, woe is me if I do not preach the gospel. Ayun ang purpose niya, to preach the gospel. The gospel, not the tithes and offering. What is the gospel of Christ? Repent, for the kingdom of God is at hand. And then salvation. And then eternal life. So, yun ang gospel ng Panginoon. Preach the gospel, not tithes and offering. Kayong mga preacher. Magsisi na kayo. Magsisi na kayo sapagkat malapit ang oras at araw na wakasan kayo ng Panginoon sa mundo. Apostle Paul preached only the gospel without charge. Free of charge. 1 Corinthians chapter 9 verse 18, I preach the gospel of Christ, he said, without charge. Ulitin ko, siya nagsabi, 1 Corinthians 9 verse 18, Apostle Paul said, I preach the gospel of Christ without charge, walang bayad. Pinris niya ba ang tithes and offering? Hindi. Kasi ayun nga, babayaran ng tao yun kapag pero hindi niya ginawa. Ginawa ba ni Kristo ang ipangaral ng tithes and offering? Si Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, hindi rin Si Apostol Pedro, hindi rin. Si Apostol Juan, hindi rin. Nangaral lang sila ng gospel. At yung mga tao ay tumanggap sa kanila, hindi sila nagkaroon ng obligasyon sa mga apostol. Ang obligation nila ay mamuhay bilang Kristiyano. Hindi binawasan yung mga kinikita nila para ibigay yung 10%. Hindi. They just preach the gospel and help those Christian na naghihirap. Na ipamahagi yung ari-arian o yung mga kailangan sa bawat isa at sila ay naging masayang mamamayan bilang Kristiyano sa panahon na yun. Pero ano ngayon ang nangyayari sa panahon natin ngayon? Mga pastor at preacher naghahaman sa pera, yumayaman. At sasabihin kapag merong sumisita sa kanila, parurusahan ka ng Diyos. Walang anumang armas o walang anumang weapon na mananaig labang sa akin. Kala nyo lang yun. Kaya kita nyo yung Amerika, atat na sila na makakuha si Kibuloy. Federal. Gawin nyo ang kalokohan nyo sa Amerika, mga pastor na preacher na Pilipino. Suwa kayo kagad sa sa hall, kung tawagin. Suwa kayo kagad. Anong tinatawag na yung mag-a-appeal kayo? Walang appeal ditong ganun. Wala. Kahit naka-base kayo sa Pilipinas at yung mga churches na meron kayo dito sa Amerika gumawa ng kalokohan, huli pati yung founder. Kala nyo? Sana mangyari sa inyo yun. Para matigil na ang iyong mga kabalustugan at yung kawalangyaan na ginagawa sa mundo at sa mga tao. Lalo na sa mga Pilipino sa Pilipinas na naghihirap na at hinihingian nyo pa ng pera. Meron ba kayo na ibigay sa kanila kahit isang semento o isang hollow blocks para itayo sa bahay nila? Wala. Di ba? Wala.
Puro bahay niyo lang iniintindi niyo. Mga sasakyan niyo, mga anak niyo, makakapag-aral sa college. Samantalang yung mga anak-anak na mga nahut-hutan ninyo, ay hindi ninyo naibili kahit isang pambura ng papel. Prove me I'm wrong. Maaring iba sa inyo na preacher dyan, kinakailangan labanan natin to si Brother Joe. Lumabang kayo. I'm ready, I'm prepared. Anong laban? Wala nga tithes and offering na tinuturo, talo na kaagad kayo ron eh. Bakit ninyo itinuturo ang tithes and offering na hindi naman itinuro ng Panginoon Kristo? Sige nga. Hindi ako naawa sa inyo, naawa ko sa mga taong niloloko ninyo. Kasi kayo bounded to hell. Mga preacher. You are all bounded to hell. Lahat ng mga pastor o preacher na ginamit ng Biblia at nagpayaman, gamit ang doktrina nilang ginawa na tithes and offering, you are all bounded to hell. You belongs to Satan kingdom. Lahat ng tumanggap ng mga suhol sa mga flood control funds na ninakaw nila at ibinigay sa inyo, binigyan niyang mga preacher na yan, sigurado naghati-hati sila, kaya hindi sila ngayon makasigaw ng stop corruption doon sa Pilipinas. Hindi nila magawa yun. Kasi nga, kasama sila sa nabigyan. Yung anak ng senador na yon, yung isang senador na yon, na anak ng isang false prophet na reverendong taga Bulacan, ang pangalan Eddie Villanueva, di ba? Tapos ang pananakot nila, marami kaming lawyer dito. So what? Kung i-disbar ng mga lawyer din yung mga lawyer mo. At sasabihin, parurusahan ng Diyos. Yung mga scare tactic niya, parurusahan ng Diyos, ang hindi kayo mananaig. Sabi mo lang yun. Kapag may Pilipinong tumayo, mga Pilipinong tumindig, huli ka. Kulong ka pa rin. Gawin mo sa Amerika yon, saglit lang huli ka. Kahit bantaan mo lang yung federal tsaka CIA dito, huli ka na. Suwa ka sa kulungan. Hindi ka maililigtas ng Jesus mo kasi your Jesus is a wrong Jesus Christ. He's not the Jesus Christ of the Bible. O mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, you're a Christian, right? We're not supposed to argue with others. Pero kapag ang kaluluwa mo na ang nakasalalay dyan, at yung paniniwala na yon na itinanim sa'yo na hindi naman pala galing sa Diyos at hindi biblical at hindi naman tinuturo ni Jesus Christ, umalis ka na dyan. Hindi ko sinasabi sa'yo maghanap ka ng ibang churches. Why don't you go straight sa Lord at be a good Christian? Read the Bible. Worship God. Don't mingle with those people. Instead, snatch them out of fire. Turuan mo sila, tulungan mo sila na makalabas sa cults na yon, sa mga dangers ng mga religion na yon. Nakabilang pa sila hanggang ngayon. Mga kapatid, maraming salamat. Itong inyong kapatid si Brother Joe ng Karayong Pananampalataya Katotohanan. Ang nais ko lang po ibahagi sa inyo salita ng Diyos. At kung minsan ang salita ng Diyos na aking ibinapahayag sa inyo ay tulad ito ng sandpaper na ang grits ay 40 grits, magaspang yun. 40 grits ay magaspang para tanggal ang mga bako-bako o roughness o kalyo. Ngayon lang dapat natin gawin. Ibibigay ko ang buhay ko sa Panginoon sa pangangaral ng salita ng Diyos. At ni isang singkunduling, hindi ako ihingi sa tao sapagkat hindi yun ang inutos ng Diyos. Sinabi niya, preach the gospel, free of charge. That's what I'm doing. Free of charge. Kung nagugutom ako, hindi ako hingi sa tao. Magtatrabaho ko. I'm gonna use my credit card and then work. That's it. Yun lang. I give all the glory to our Lord God Almighty. In Jesus' name. God bless inyo lahat.